Magandang hapon sa iyo, no? Katatapos lang po ng pakikipag-usap ni Secretary Mar Rojas sa aming mga taga-media, no? At hinggil sa state funeral na handang ipagkaloob ng ating pamahalaan para kay Kalihim Robredo. Sinabi po ni Secretary Mar Rojas na bagamat ang lahat ay ginagawa ng ating pamahalaan upang maibigay ang highest level ng pagpupugay at pagrespeto sa kalihim, sinabi niya na igagalang ng pamahalaan ang anuman na magiging desisyon ng pamilya kung saan ihihimlay ng tuluyan ang kalihim. At as for the investigation ng kaap sa naganap na pagbagsak ng Cessna plane na siyang naging sanhi ng pagkamatay ni Secretary Robredo, sinabi ni Secretary Mar Rojas na kaagad-agad pagkatapos ng interment sa kalihim ay paiimbestigahan na niya na po sa kaap ang naganap na pagbagsak. Sinabi rin ni Secretary Rojas na kukunin nila ang lahat na oras, yung mga dahilan kung bakit yung mga text at tawag ni Secretary Robredo habang sila ay nasa eroplano nung panahon na yon, nung araw ng Sabado ng hapon, ay hindi natanggap ng airport ng Cebu at kukunin din nila ang dahilan kung bakit nung hapon na yon ay walang tao, sinasabing walang tao sa airport ng Masbate. And nangako din si Secretary Rojas, siya po ay nagsasalita, sabi niya sa in behalf of the government, sinabi niya na yung dalawang piloto oras na ma-retrieve sila ay tutulong ang pamahalaan na maibalik ang dalawang ito sa kanilang mga pamilya. Si Captain Kahinting ay tutulungan ng pamahalaan na kaagad maibiyahe sa Cebu ang kanyang mga labi. At yung isa pang Nepalese na pilot ay tutulong din po ang pamahalaan na kaagad naman ay maibalik sa kanyang pamilya sa Nepal ang kanyang mga labi. As to the children of Secretary Robredo at sa kanyang naiwang pamilya, nangako rin po ang pamahalaan na titiyakin na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang dalawang anak ni Secretary na bata pa. Sila ay kasalukuyang nag-aaral ngayon, yung isa ay nasa first year college at yung isa naman ay nasa first year high school pa lang. Nanawagan si Secretary Mar Rojas sa lahat na tulungan na magpatuloy ang normal na paglaki at pag-usad ng buhay ng dalawang batang Robredo. Magkaroon sila ng normal na buhay at makuha ang dapat na mga edukasyon na nararapat para sa kanila. Sa ngayon, ang city government ay naghahanda na po para sa mas marami pang pagdagsa ng mga tao galing sa iba't ibang mga lalawigan upang magpahayag at magpakita ng pagsuporta at pagmamahal kay Kalihim Robredo na kasalukuyang nakahimlay sa Our Lady sa Good Shepherd Chapel dito sa Archbishop Palace. Ang pinaka-huling balitang ating natanggap ay meron pong mga contingent delegates na darating mula sa lalawigan ng Cebu, sa lalawigan ng Davao, sa Cagayan de Oro at sa Mindanao, ang mga lalawigan na madalas na bisitahin ng kalihim nung siya ay naninilbihan pa bilang kalihim ng DILG. Atin pong pakinggan ng bahagya ang ginawang pagpapahayag ni Secretary Mar Rojas kani-kanina lamang. Yung mga eyewitness, nag-confirm nila na ano yung pagkang, okay? Lahat yan, kukunin lahat yan para ilang ekspertong pilot na malalaman mo, ito siguro yung nangyayari dyan, ito siguro gano'n. Iimbestigahan, halimbawa, bakit walang signal yung ELT, no? This is the Electronic Locator Transmission. Lahat ng aeroplano sa bansa natin para maging certified ka, may ELT dapat dyan. Yan, pag kumama sa tubig yan, mag-i-emit na yung signal yan eh. Kasi bakit walang signal na nababasa? So, imbestigahan yan. Meron bang kapabayaan? Meron bang nasira ba itong equipment na ito? Dapat bang i-plastic itong equipment na ito dahil hindi umandar? Maaari naman na baka hindi na ikabit equipment na ito, and so on and so forth. So, Alright, yan po ay bahagi ng mga napakahalagang pahayag ni Secretary Rojas hinggil sa mga magiging anggulo ng investigasyon na isasagawa oras na maihimlay na ng tuluyan si Kalihim Robredo. Ang Naga City po ay excited din sa pagdating ng ilan pang mga bisita mula sa iba't ibang mga lalawigan. Meron ding mga bisitang dumarating galing sa ibang bansa at walang humpay ang pagdating ng mga mensahe, ang pagdating ng mga bulaklak
mula sa iba't ibang mga ahensya, mga pribado, pamahalaan at kung ano-ano pang mga grupong religious groups and civil society dito sa lalawigan ng Camarines Sur at sa buong Region 5. Tinitiyak din ng tanggapan ni Secretary o ni Mayor Chan Bongat na ang katahimikan at ang katiwasayan ng flow ng public viewing ay magiging mahusay, magiging maganda at komportable para sa lahat. Mula ngayon hanggang ang kalihim ay mailibing at hanggang siya ay madala sa Palasyo Malacanang sa Friday, hanggang siya po ay maibalik dito ng Sabado at maihimlay sa araw ng Martes. So mula po dito sa Archbishop Palace, mula sa PBS, Radyo ng Bayan Naga, ako po si Gracie Pama Simando, nag-uulat, back to you.